Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 171 hanggang 200. Kabanata 171, Elysia Rose Predicament sa Lungguhit 1. Sino yun? Nang makita ang figurang may hawak na kutsilyo sa bintana, medyo natarante si Lucan Davenport. Ang ganitong tumpak na pamamaraan ay malinaw na hindi pag-aari ng isang ordinaryong tao. Hindi kaya ang gusaling ito ay may mga nakatagong master, iba pang malalakas na mandirigma. Gayunpaman, dahil sa lakas ni Julius Reed, normal lang ang pagkakaroon ng ilang katulong sa tabi niya. Red Widow, ang halos ilabas ang Atlas Leopold noon. Walang pakialam na sagot ni Julius Reed. Bagamat hindi siya tugma sa kanya, hindi dapat maliitin ang mga kakayahan ni Red Widow. Iyon ba ang baliw na babaeng iyon na lumusab sa Leopold Villa nang mag-isa gamit ang baril? Tumaas ang isang kilay ni Lucan Davenport at sinabing, hindi niya maaaring patayin si Atlas Leopold. Nasa Villa ako noon. Kahit na hindi ko tutulungan ang Leopold family ngayon, noon, kung nasa panganib si Atlas, siguradong nakialam ako. Habang nagsasalita siya, bumalik ang kanyang kumpiyansa. Noong araw na umatake si Red Widow, nasa ikalawang palapag siya ng Leopold Villa. Noong panahong iyon, hindi pa humihingi ng tulong ang pamilya Leopold, at hindi alam ni Lucan na may sama ng loob si Julius sa pamilya Leopold. Kaya hindi siya tatabi at panoorin ang isang taong namamatay. Kung narinig niya ang sinabi mo, malamang na mag-away kayong dalawa. Bahagyang ngumiti si Julius Reed at hindi itinanggi ang sinabi ni Lucan. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Red Widow ay talagang walang kalaban-laban para kay Lucan, at nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan nila. Kahit na ang Eastern Bay Warrior, na katatapos lang tumakas, ay palaging itinatago ang kanyang tunay na kapangyarihan. Alam na alam niyang wala siyang laban sa dalawa kaya pinili na lang niyang tumakas. Karaniwang ginagawa ito ng mga eksperto, hindi sila sapat na hanggal upang yakapin ang kamatayan. Ding! Maya-maya lang ay biglang nagring ang phone ni Julius Reed. Kuya, nandito si Elysiero, na nagdulot ng eksena sa ibaba kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang apurahang boses ni Miguel Abbott ay nagmula sa telepono. Sabihin mo sa kanya na lumabas. Sabihin mo na lang na buntis ako. Ang bastos na iyon ay hindi mag-isip na kaya niyang magtago. Bago pa siya makatapos ay narinig ang matalas na boses ni Elysiero. Hoy, sandali lang, hindi ko talaga alam kung nasaan si Mr. Reed. Si Miguel ay labis na walang magawa. Kung hindi dahil sa konsiderasyon niya kay Julius Reed, Elysiero. Matagal na sana niya itong itinaboy. Ang Hierro family ay walang halaga sa kanya, lalo na ang isang babae. Pero hanggang ngayon, hindi pa nilinaw ni Julius Reed ang relasyon ng dalawa, kaya sumakit ang ulo niya. Para itaboy siya o hindi. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Miguel Abbott na humingi ng mga tagubilin. Sige, bababa na ako. Bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed, isinantabi ang katotohanang walang nangyari sa kanilang dalawa, kahit na, paano na lang magkakaroon ng pagbubuntis pagkatapos lamang ng ilang araw. Hindi ba ito kalokohan lamang? Kuya, may problema ka ba? Si Lucan Davenport, na nakasabit ng kanyang bakal na espada sa kanyang likod, ay lumapit upang magtanong. Hindi siya ignorante sa mga pangyayari sa mundo. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Julius Reed, ginamit ni Lucan ang mga mapagkukunan sa kanyang telepono upang malaman ang impormasyon tungkol sa kanya. Ang pagsisiyasat na ito ay nakakabahala, natuklasan niya na ang kanyang sariling patnubay ay nakasakit sa lahat ng maimpluwensyang figure ng Five River Province. Ngunit sa pagmuni-muni, naiintindihan niya. Paanong ang gayong dominante at mataas na profile na tao ay walang mga kaaway. Babae lang, pero problema talaga. Ikanaway ni Julius Reed ang kanyang mahabang manggas. Tara, bumaba tayo at tingnan.
Pinoprotektahan niya noon si Elizero dahil ginamit niya ito para ipahiya si Atlas Leopold. Kaya, hindi niya kayang panoorin ang pagkamatay nito. Ngayon na ang pamilya Leopold ay nasa problema mismo, ang buong Five River Province, pagkatapos ng mga dekada ng katatagan, ay muling pumapasok sa isang estado ng kaguluhan. Ang pamilyang Yarrow, bilang isang maliit na angkan, ay natural na hindi napapansin ng karamihan. Sa makatuwid, si Julius Reed ay tumigil na sa pang-aabala kay Elise Yarrow, na nagawa na ang lahat ng tama at nararapat, nang walang utang sa kanya. Maya-maya, dumating na ang elevator sa first floor. Paglabas pa lang ni Julius ng elevator, nakita niya si Miguel Abbott na papalapit sa kanya. Mr. Reed, may hindi tama. Si Elise Yarrow, laban sa kanyang karaniwang ugali, ay nagdudulot ng kaguluhan ng walang tigil. At may ilang lalaki sa paligid niya na mukhang hindi magandang kasama. Si Miguel Abbott, bilang isang kilalang negosyante, ay agad na nakilala ang pinagbabatayan na sitwasyon. Mabuti, tumanggo si Julius at inutusan siya, kung hindi ako nagkakamali, mukhang may mabuting kaibigan siya na tinatawag na Simeon Kensington. Tulungan mo akong hanapin ang numero ng telepono para sa Simeon Kensington na ito at alamin kung may alam siya tungkol sa sitwasyon ni Elise Yarrow. Naiintindihan. Kaway ng kamay ay agad na naghiwa-hiwalay ang mga bodyguard ni Miguel para mangalap ng impormasyon. Miss Yarrow, ano ang kailangan mo sa akin? Lumapit si Julius at binati si Elise Yarrow mula sa malayo. Kasabay nito, napansin niya ang mga lalaking nakapaligid kay Elise Yarrow, na maingat na nakatingin sa kanya, na naglalabas ng mamamatay tao na aura. Hindi lang ang tatlong lalaking nakaupo ni Elise Yarrow, isinasaalang-alang ang iba pang nakatago sa restaurant, may kabuuang 7. Scumbag, maglakas loob kang paglaruan ako at pagkatapos ay iiwan mo ako. Ngunit mula umpisa hanggang wakas, hindi siya nang ahas na gumawa ng hakbang. May problema ba? Kung naparito ka para manginsulto, pasensya na, pero kailangan kong magpakita sa iyo. Sabi ni Julius na walang pakialam na nakaupo sa upuan sa tapat niya. Kung may ibang nakasaksi sa eksenang ito, tiyak na iisipin siya bilang isang tunay na scumbag. Maliwanag na siya ang tipong itinaas ang kanyang pantalon at hindi nakikilala ang isang tao pagkatapos, na walang kabuluhang tinatalikuran ang mga ito. Ano, maari ko bang sabihin sa iyo? Aalis lang ako at gusto kong magpaalam bago ako umalis. Mamaya, kapag ipinanganak na ang sanggol at hinahanap ka, at least malalaman mo na siya ay sarili mong dugo at laman. May bahid ng kalungkutan ang tono ni Elise Yarrow. Halatang malungkot talaga siya. Mr. Reed, nakarating na ako kay Simeon Kensington. Sinabi niya na ibinenta ng ama ni Elise Yarrow ang sarili niyang anak kay Irving Harris. Tahimik na bamulong si Miguel Abbott sa tenga ni Julius, na nagdedetalye ng sitwasyon. Irving. Si Irving Harris ay isang kilalang human trafficker sa Five River Province, kasumpa-sumpa, ngunit napakalakas. Kung kinuha niya, halos tiyak na ipapadala siya sa ibang bansa at maaaring hindi na bumalik. Nang makita ang kawalan ng pangunawa ni Julius, nagmamadaling nagpaliwanag si Miguel. Tinapik ni Julius ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa, nagsimulang mag-isip ng dahan-dahan. Mukhang pumunta dito si Elise Yarrow para humingi ng tulong sa kanya. O marahil, para magpaalam. Sinasabi ng kasabihan na kahit isang tigre ay hindi kakainin ang kanyang mga anak, ngunit ang mga miyembro ng pamilyang Yarrow ay walang puso. Ang pamilya Yarrow ay natatakot sa kabayaran mula sa pamilya Leopold at nagpasya na ibigay si Elise Yarrow kay Irving Harris, umaasa na maputol ang relasyon sa kanilang sariling anak na babae. Ipinaabot ni Miguel ang lahat ng impormasyong nakuha niya. Don't look so wrong. Kung ayaw mong pumunta, edi huwag. Ang daming kwarto dito, why not just stay? Matapos malaman ang buong kwento, hinampas ni Julius ang mesa at tinuro si Elise. Yarrow, manatili at tumuon sa iyong pagbubuntis. Dahil sa sinabi nito ay hindi mapakali ang mga lalaking kasama niya. Dati, ng buong pagmamakaawa at nag-aalok ng ilang daang libo ng kanyang sariling ipon sa kanila, si Elise Yarrow ay nakakuha ng pagkakataong makipagkita sa ama ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Pero ngayon, may pumipigil talaga kay Elise Yarrow na umalis. Hindi na kailangan, alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Isang kislap ng sorpresa, na sinundan ng pagkabigo at kawalan ng kakayahan,
ang sumilay sa mga mata ni Eliziero. Si Irving Harris ay masyadong mabigat, ayaw niyang magdulot ng gulo kay Julius. Sinabi ko na manatili, kaya manatili. Ano ang may dithering? Julius wave kanyang kamay, go, dalhin siya sa itaas ng hagdan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 172, Pananakop sa Lungguhit L. Kakalabas lang ng mga salita ni Julius Reed sa kanyang bibig nang ang mga bodyguard ng Water Pearl ay agad na humakbang, na nagbabalak na dalhin si Eliziero sa kanya. Ngunit ang lalaki sa tabi ni Eliziero ay nauna nang tumayo, hamarang sa daanan ng mga bodyguard na ito. Nagsimula na ring magtagpo ang iba sa lugar na ito, hindi pala kaibigan ang kanilang mga ekspresyon. Kuya, anong ibig mong sabihin? Isang nakatato na kabataan, na walang suot na dibdib, ang nagpakita ng puting tigre na tato sa kanyang dibdib, nakasimangot habang nakatingin kay Julius Reed. Bakas sa mukha at tono niya ang pagmamataas. Si Irving Harris ay nanatiling mababang profile sa Five River Province, pagkatapos ng lahat, ang kanyang negosyo ay hindi isang bagay na nakikita ng mga tao. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang kanyang lakas ay hindi kakilakilabot. Kung ang isa ay magranggo batay sa kakayahan, tiyak na makakasama si Irving Harris sa top 5. Kaya lang, ayaw niyang magpakitang gilas kaya hindi alam ng marami ang kanyang impluwensya. Dinadala niya ang anak ko, gusto ko siyang panatilihin. Ano, may problema? Nilingan ni Julius Reed ang binata na may parehong nakakainis na tingin. Anong basura? Akala mo kaya mo akong kausapin ng ganito? Umiling siya at tumalikod, naghahanda ng umalis. Sa industriya ni Octavius, kung hindi maaayos ng iilang tao ang usapin, maaari na rin siyang umuwi at mag-alaga ng mga baboy. Sabihin mo ulit, tumigil ka dyan. Mukhang irritable ang lalaki. Sanay na maglakad-lakad, siguradong nakabara sa lalamunan niya ang pangungutya mo ngayon. Sa kanyang sigaw ay agad na nagsitayuan ang mga empleyado. Ang ilan ay direktang binaligtad ang mga mesa, ang kanilang mga mukha ay may bisyo. Lahat ay manatili. Sa sandaling iyon, dumating si Allen kasama ang kanyang mga tao, at nakita ang gulo sa kanyang harapan, matalas niyang tinanong, sino ang gumawa nito? Lolo mo ako. Lumapit ang nakatato na kabataan kay Allen, hinihimok siya sa dibdib. Ako ang humahawak ng mga bagay dito, at naglakas loob kang makialam. Devontae Cook. Nang marinig ang pangalang ito, kumunot ang noo ni Allen. Ang isa sa mga tauhan ni Irving Harris, isa nga sa iilang pinakapabor na empleyado, ay talagang medyo magulo. Kilala mo ako. Kung alam mo, pagkatapos ay sumigaw. Huwag mong hadlangan ang aking paraan ng paghawak ng mga bagay. Nang makitang saglit na nag-alinlangan si Allen, naiinip na bamulong si Devontae Cook, gumawa ng hakbang upang itulak siya sa isang tabi upang ayusin ang iskor kay Julius Reed. Pero paano kaya makakaiwas si Allen? Iyon ay isang malaking pagbaril, kahit na si Octavius ay hindi kayang saktan siya. Pinatibay ang sarili, tumayo siya sa harap ng kabataan, ang ginoong ito ay isang kilalang bisita ng aming hotel, hindi ka maaaring maging walang ingat. Kung talagang pinayagan si Devontae Cook na dumaan, baka mag-impake na siya at umalis. Haha, interesting. Lahat ng highbrows dito sa hotel na ito. I've been swaggering around Five River Province for so many years, and today I've actually found two who dare to stand up to me. Tumawa ng malakas si Devontae Cook at itinuro si Allen, sumisigaw, talagang hinihiling mo ito. Fine, today I'll indulge you. Isang malamig na ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha, at ang kanyang kanang kamay ay mabilis na naglalayon ng isang sampal. Ang sampal na ito ay may maraming puwersa sa likod nito, kung ito ay konektado, ang pagdanak ng dugo ay hindi maiiwasan. Ngunit si Allen, bilang personal na bodyguard ni Octavius, ay tiyak na may ilang natatanging kakayahan. The instant Devontae Cook made his move, diretsong sinalo ni Allen ang sampal at sinipa pasulong gamit ang kanang paa. Pumalakpak, si Devontae Cook, na natigilan, ay bumagsak ng diretso sa lupa, nagmumura, kayong lahat ay patay na karne ngayon. Ang kanyang mga salita ay halos hindi kumupas nang ang kanyang mga kasamahan ay agad na sumulong. Ang ilan sa kanila ay talagang mga eksperto, at agad nilang pinabagsak ang mga ordinaryong bodyguard na iyon. 2 tao ang nakipagbuno kay Allen, habang ang iba ay dumiretso kay Julius Reed.
At ang nasugatan na si Devonte Cook ay kinaladkad din ng isang upuan, na naglalakad ng marahas patungo kay Julius Reed. Bawasan mo siya. Matapos panasan ang dugo sa kanyang bibig, marahas na inindayog ni Devonte Cook ang upuan sa kanyang kamay. Basag. Isang malamig na liwanag ang kumislap, at ang longsword ni Lucan Davenport ay iginuhit, na pinutol ang upuan sa dalawa. Sa susunod na sandali, ang talon ng espada ay idiniin sa kanyang lalamunan. Gusto mong mamatay? Natatawang tanong ni Lucan Davenport. Sinasabi ko sa iyo, nang magbabante na si Devonte Cook, bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang espada sa kamay ni Lucan Davenport ay lumapit na ng 1 pulgada. Limitado ang pasensya ko. Kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang. Huwag mong sayangin ang oras ko. Pagkatapos niyang magsalita, mas lalo siyang na-pressure. Hindi, kuya, pag-usapan natin ito ng maayos. Tinanggal ni Devonte Cook ang kanyang talas at nagmamakaawa, medyo natatakot. Malinaw na sa kanya ngayon na dehado siya. Ang kailangan niyang gawin ay umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang kuta, dadalhin niya ang lahat ng kanyang mga kapatid, at walang sino man ang makakatakas. Oh, tapos lumuhad ka at humingi ng tawad. Casual na sabi ni Lucan Davenport. Ito, lumibot ang mga mata ni Devonte Cook sa paligid, tila tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Nasabi ko na dati, limitado ang pasensya ko. Pinaikit ni Lucan Davenport ang kanyang mga mata, na ikinatakot ni Devonte Cook hanggang sa mamula ang kanyang anit. Fine, lumuhad ako. Napaluhod siya ng may kaluskos, ngunit sa loob-loob niya, tahimik niyang ipinangako na lampoin ang mga lalaking ito. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Kumanta ng napanakop. Dinilaan ni Lucan Davenport ang kanyang mga labi at kinaladkad ang isang upuan, umupo sa harap ni Devonte Cook. Mabuti, napaawang ang bibig ni Devonte Cook, ngunit hindi siya nang ahas na sumagot. Pagkatapos ng lahat, ang pasensya ni Lucan Davenport ay limitado. Dahil nakaluhod na siya, ano ang kinakanta? Nasakop mo ako ng ganito. Ang iba ay nakatalikod, hindi makasaksi sa eksena. Maging ang mga empleyado ni Devonte Cook ay nagpipigil, sa takot na baka humagalpak sila ng tawa. Nang matapos ang kanta, lumingon si Lucan Davenport at tumingin kay Julius Reed. Nagtatanong, Kuya, paano natin ito haharapin? Harapin ang hamak na iyon gayunpaman sa tingin mo ay angkop, ang sagot. Pagkasabi noon, tumalikod si Julius Reed at naglakad papasok. Si Elise Hierro ay hindi tanga, natural na nakikita na si Julius Reed ay handang tumulong sa kanya, kaya mabilis siyang sumunod sa kanya. Gusto silang pigilan ni Devonte Cook ngunit hindi niya alam ang gagawin. Total, nasa lalamunan pa rin niya ang espada. Scram! Gumapang kayong lahat palabas dito, or else. Bago pa matapos si Lucan Davenport, mabilis na tumango ang mga iyon. Naiintindihan. Sa pamumuno ni Devonte Cook, gumapang sila na parang mga aso, mabilis na tumakbo sa pintuan, pagkatapos ay sumakay sa jeep at umungol palayo. Sa mga oras na iyon, marami pa ring costumer sa loob ng Pearl on the Water. Nang makita ang palabas na ito, ang lahat ay tumawa. Matapos tumakas mula sa perlas sa tubig, umupo si Devonte Cook sa likurang upuan ng jeep, at marahas na nagsabi, tawagan ka agad ang mga kapatid, palibutan ang perlas sa tubig. Ayokong makatakas ang isang tao. Nagpasya siyang turuan ng leksyon ang mga taong ito. Kuya, tungkol sa boss, kung tutusin, ang Pearl on the Water ay pag-aari ni Miguel Abat. Dapat bang kumonsulta muna tayo kay Kuya? Ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay nagpahayag ng pag-aalala. Ang nakapalibot sa Pearl on the Water ay katulad ng paghampas sa mukha ni Miguel Abat. Huwag kang mag-alala, ipapaalam ko kay Kuya. Paanong si Miguel Abat ay hindi makakalimutan sa ganoong kaguluhan? Dahil siya ay naglalaro, hindi niya masisisi kaming magkakapatid na hindi nagpapakita ng paggalang. Si Devonte Cook ay likas na mayabang. Dagdag pa, sa patuloy na hindi pagkakasundo sa pagitan ng kanyang amo, si Irving Harris, at Miguel Abat, matagal nang namumuo ang mga salungatan. Sa pagkakataong ito, magagamit niya ang pagkakataong ito para maghayganti sa kanyang amo. At habang nandoon siya, hulihin muli si Elise Hierro at bigyan siya ng isang magandang pagpapahirap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 173, nakapalibot sa gusali sa Lungguhit L. 5 River Province, ang 8-in-1 Villa Complex. Ang lugar na ito ay ang punong tanggapan ni Irving Harris, pati na rin ang kanyang karaniwang tirahan. Ang malawak na Villa Complex, na sumasaklaw ng ilang kilometro kwadrado, ay binabantayan ng husto. Araw at gabi, anumang paparating na sasakyan o tao ay itataboy. Dahil ang likas na katangian ng kanyang negosyo ay hindi mapagkakatiwalaan, si Irving Harris ay lubos na nagmamalasakit sa kanyang personal na kaligtasan. Sa sandaling ito, sa loob ng tea house ng 8-in-1, 2 tao ang naglalaro ng chess. Talo ako, Kuya Irving, ang galing mo pa rin sa chess. Kumbinsido na ako sa pagkatalo ko. Humalaklak si Cesar Pendleton ng marahan, tinanggap ang laro sa pamamagitan ng paghagis sa kanyang piraso. Bata, hinahayaan mo lang akong manalo. Napangiti si Irving Harris habang dinampot ang kanyang tasa at humigop ng mahina. Brother Cesar, ano ang nagdudulot sa iyo sa akin sa pagkakataong ito? Si Cesar Pendleton ay nagkaroon ng isang disenteng relasyon kay Irving Harris. Sa paglipas ng mga taon, madalas silang dalawa na naglalaro ng chess at napag-usapan ang sitwasyon sa 5 River Province. Bagamat iba si Irving Harris sa mga high-profile na boss na iyon at parang sobrang low-key. Ang kanyang ambisyon ay hindi mas mababa kaysa sa kanila. Para sabihin sa iyo ang totoo, dapat alam ni Brother Irving ang kamakailang kaguluhan sa 5 River Province, tama ba? Diretso sa punto si Cesar Pendleton, pinag-aaralan si Irving Harris habang nagsasalita siya. Talaga, sa ganitong kaguluhan, mukhang mas mahirap kung hindi si Imo. Tumanggo si Irving Harris. Kamakailan, ang 5 River Province ay gumagalaw sa aktibidad, at ang rehiyon na tahimik sa loob ng mga dekada ay tila nasa bingit ng malaking pagbabago. Paano niya palalampasan ang pagkakataong ito? Bagamat bihira niyang harapin ang mga malalaking shot na iyon, ang determinasyon ni Irving Harris na maabot ang tuktok ng 5 River Province ay hindi gaanong mas matindi kaysa sa kanila. Binaba ng mga tao ang maruming negosyong kinasangkutan ni Irving Harris, ngunit hinamak din niya ang kanilang mapagkunwari. To be honest, humalaklak si Cesar Pendleton, mukhang may problema, nahulog ako kamakailan sa Gonzales City. Dahil sa isang babae, binugbog ako. Kumunot ang noo niya, malungkot na nagsalita, akala ko matatapos na to. Pero sinong makakaalam na pumunta rito ang taong bumugbog sa akin? Gusto kong makaganti, pero si Miguel Abbott ang tumama sa ilong niya. Miguel Abbott, kumunot ang noo ni Irving Harris, ano ang kinalaman niya dito? Masyadong malayo ang nararating niya. Ang dalawang lalaki ay may nakaraan na mga hinaing. Kaya sa sandaling marinig ni Irving Harris ang pangalang Miguel Abbott, naging seryoso siya. Ang binatang yon, kahit papaano, nasangkot siya kay Miguel Abbott. Ngayon sa pag-alalay sa kanya ni Miguel, mahirap para sa akin na harapin siya. Kinagat ni Cesar Pendleton ang kanyang mga ngipin, kailangan kong maghayganti para sa kahihiyang ito. Napipilitang dilaan ang sapatos, lalo na sa harap ng napakaraming empleyado. Paano niya nalulunok ang ganoong pagsusungit? Maya-maya lang ay biglang nagring ang phone ni Irving Harris. Pagkasagot niya ay mabilis niyang ibinaba ang tawag. Nako, dumating ka sa tamang oras. Ngumiti si Irving Harris kay Cesar Pendleton. Napalibot na ng mga tauhan ko si Pearl on the Water. Gusto mong maghayganti, di ba? Sumama ka sa akin, at ginagarantiyahan ko na ibibigay natin siya sa mga Abbott. Samando siya sa kanyang tungkod at bumangon mula sa kanyang upuan, at agad na lumapit ang mga empleyado upang tulungan siya. Ito ay isang lumang pinsala mula noong siya ay nagsimulang tumaas sa kapangyarihan, na ang kanyang binti ay nabali ng isang sumasalakay. At ang taong gumawa nito ay walang iba kundi ang kapatid ni Miguel Abbott, si Benjamin Abbott. Matapos umangat sa kapangyarihan si Irving Harris, gumanti siya sa pamamagitan ng pagpilayan sa magkabilang binti ni Benjamin. At kaya nabuo ang kanilang awayan. Kuya Irving, direktang haharapin mo siya. Si Cesar Pendleton ay namangha. Pupunta ba sila sa digmaan ng ganoon na lang? Hindi ba't masyadong walang awa iyon? Siya ay orihinal na nilayon upang manalo sa Irving Harris upang ilagay ang ilang mga presyon sa Miguel Abbott. Sino ang makakaalam na si Irving Harris ay pupunta hanggang sa direktang palibutan ang kuta ni Miguel Abbott kasama ang kanyang mga tauhan? Miguel Abbott, ano ang mayroon siya?
Kasabay ng mahinang pagungol, napatras si Irving Harris patungo sa pangunahing pasukan ng Villa. Mabuti, isang ningning ang sumilay sa mga mata ni Cesar Pendleton, kung gayon ay sasama ako kay Brother Harris sa gawaing ito. Pagkasabi noon ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang mga empleyado. Cut the crap, kung bumagsak ang langit, hahawakan ko ito, pumunta ka dito ngayon. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumawa ng malakas si Cesar Pendleton, Mr. Abbott, inaasahan mo ba ito? Ikaw na ngayon. Ang lakas ni Irving Harris ay mas malaki kaysa kay Miguel Abbott. Dati, dahil ang Five River Province ay lubhang matatag, walang sino man ang nangahas na makipagsapalaran na masaktan ang malalaking pamilya sa pamamagitan ng paggawa ng unang hakbang. Lalo na si Irving Harris, na ang mga kakaibang pamamaraan ay iniiwasan ng lahat ng mga boss sa Five River Province. Kasama ang Leopold family at ang Potter family, lahat ay itinuturing ang kanyang negosyo bilang isang bagay na hindi akma para sa pampublikong pagpapakita. Ngunit ngayon, sa Five River Province sa kaguluhan, sino ang kayang mag-alala ng labis? Kuya, may nangyaring masama. Habang nakikitungo sa negosyo sa kanyang opisina, naiinip na tumangala si Miguel Abbott kay Allen, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag magpanik kapag may nangyari? Isinantabi niya ang kanyang trabaho at tumangala, ano ang problema? Boss, nasa labas si Devonte Cook kasama ang kanyang mga tauhan. Nasira nila ang pintuan ng aming hotel at nagkagulo. Napalunok si Allen, puno ng pawis ang noo. Anong ginagawa ninyong lahat? Kung may mga ngahas na manggulo rito, ibaba ninyo sa akin. Nang marinig na may nangahas na gumawa ng kaguluhan sa mismong moog niya, agad na sumiklab ang galit ni Miguel Abbott. Ang pagkawala ng mukha, boss, hindi sa ayaw namin, ngunit ang mga taong ito ay mga piling tao, ang aming mga tauhan ay hindi makatiis sa kanila. Baka sa ekspresyon ni Allen ang hirap. Diretso silang pumasok at sinimulang basurahan ang lugar ng walang sabi-sabi, sinong makakatagal. Ano ang gusto ni Irving Harris? Tumayo si Miguel Abbott, puno ng pag-aalala ang mukha. Sa higit sa 500 tao, ito ay walang alinlangan na ginawa ni Irving Harris. Matagal nang hindi nagkakasundo ang dalawa. Dahil sa pakikipaglaban, kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Ilan sa ating mga tao ang natitira sa perlas sa tubig? Pasigan niyang tanong. 5 mo. Sabi ni Allen ng may pag-aalala, ang ating mga tao ay masyadong nakakalat, napakahirap na tipunin sila sa maikling panahon. Ang Abbott family ay hindi lamang magkaroon ng isang ari-arian, kaya ang kanilang mga tauhan ay mas nagkalat. At saka, kung walang paghahanda, saan sila agad makakalap ng napakaraming tao? Ito ay malinaw na ang kalaban ay dumating handa upang mahuli sila off bantay. Ang mga tao ay sumugod na sa elevator, sinusubukan nilang bumangon, at halos hindi namin sila mapigilan. Maya-maya, sumigaw at ang tunog ng nabasag na salamin sa walkie-talkie ni Allen. Putulin ka agad ang kuryente. Itinuro ni Miguel Abbott si Allen, ngayon tawagan mo ako ng mga tao, sumugod ka rito ng mabilis hanggat maaari mong makuha. Wala na siyang pakialam sa anumang bagay, malinaw na siya mismo ang pinupuntirya nila. Ngayon siya ay nasa ika-28 palapag, aabutin ng ilang oras para umakyat sa hagdan ang mga taong iyon. Bukod dito, ang pag-akyat sa hagdan ay nakakapagod, na maaaring bumili sa kanya ng kaunting oras. Naglakad si Miguel Abbott papunta sa gilid ng kama, hindi napigil ang huminga ng malalim. Malinaw na dumating si Irving Harris na handang hulihin siya. Ngunit bago pa man siya makabawi, muling nagmaneho si Cesar Pendleton patungo sa gusali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 174, Pagbisita ni Irving Harris sa Lungguhit L. Isang Irving Harris ay sapat na sasakit ng ulo para kay Miguel Abbott, at ngayon kay Cesar Pendleton, ito ay naging mas malaking problema. Bilis, dalhin mo ako para makita si Mr. Reed. Sa kanyang pagmamadali, naisip ni Miguel Abbott si Julius Reed na nasa loob pa rin ng Pearl on the Water, at agad siyang nakaramdam ng kaunting kumpiyansa. Ano man ang kaso, ito ang kanyang huling straw. Oo. Ilang bodyguard ang tumalikod at agad siyang dinala sa itaas. Dahil naputol ang kuryente, ang elevator ay ganap na nasara, at kaya kinailangan ni Miguel Abbott na umakyat sa hagdan kasama ang kanyang mga tauhan.
Maya-maya pa ay nakarating na sila sa pintuan ng kwarto ni Julius Reed. Huminga ng malalim, kumatok si Miguel Abbott sa pinto. Maya-maya, binuksan ni Eliziero ang pinto mula sa loob at pinapasok sila. Si Julius Reed ay nakaupo sa tabi ng mesa, dahan-daang humihigop ng tsaa. Mr. Reed, mayroon tayong malaking problema. Irving Harris at Cesar Pendleton. Bago siya matapos, sumabad si Julius Reed, nakita ko lahat mula sa itaas. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin tungkol dito? Medyo nababalisa si Miguel Abbott. Dati, kapag pinipigilan ng lahat ng mga partido ang isa't isa, si Irving Harris at ang mga katulad nito ay hindi kasing bastos gaya ngayon. Ngunit ngayon, ang pamilya Leopold ay abala sa kanilang sariling mga isyo, at ang pamilyang Potter ay nadala din sa pakikibaka, na ginawa ang lahat ng mga pangunahing paksayon sa Five River Province na nag-aalangan. Ang dating kinutya na si Irving Harris ay naging pinakamakapangyarihang amo. Bumaba na tayo at salubungin sila. Tumayo si Julius Reed at, pagkatapos ayusin ang kanyang damit, naglakad patungo sa pinto. Talagang hindi. Agad siyang hinarang ni Miguel Abbott. Mr. Reed, pinalibutan na nila ang lugar na ito, na bahagyang gusto kong sumuko at ibigay ang ilang mga interes. Ang isa pang bagay, natatakot ako, ay naghiganti sila laban sa iyo. Hindi na kailangang isa-isahin ang tungkol sa puot sa pagitan ninyo ni Cesar Pendleton. Itinuro sa labas ng pinto ang sinabi niya, ni Cesar Pendleton o Irving Harris ay magandang balita, tiyak na pinupuntirya ka ng kanilang pagtutulungan. Nang makita niyang pumasok si Cesar Pendleton, alam niyang walang simple sa bagay na ito. Ang totoo, noong pinahiya ni Julius Reed si Cesar Pendleton noong araw, naisipan niyang makialam para maiwasan ito. Sa mga taong ito, si Cesar Pendleton ay palaging isang buhong, kumikilos ng hindi mahuhulaan at makasalanan at mabisyo. At ngayon, gaya ng inaasahan, sinasamantala niya ang sitwasyon para magnakaw sa gitna ng kaguluhan habang si Irving Harris ay nagdulot ng gulo. Hindi ako natatakot, ano ang kinakatakutan mo? Marahan siyang itinulak ni Julius Reed sa tabi at humakbang patungo sa elevator, ibaba mo ako. Ito, ang mga bodyguard ay hindi sigurado kung ano ang gagawin para sa isang sandali. Gawin mo ang sinasabi niya. Pinilit ni Miguel Abbott ang kanyang nerbiyos at sumunod sa likuran ni Julius Reed, kung ipipilit ni Mr. Reed na bumaba, itataya ko ang aking buhay para samahan siya. Pagkatapos magsalita ay sumenyas siya at agad na tinawag ng mga bodyguard ang elevator. Walang sinabi si Julius Reed. Ito ay isang simpleng bagay, at ito ay malayo sa isang buhay at kamatayang sitwasyon. Mabilis ang pagbaba ng elevator, at walang anumang pagkagambala sa pagbaba dahil sa operasyon ng control room, diretso itong nakarating sa ground floor. May lakas ka pa bang bumaba? Tinaasan ng kilay ni Devontae Cook si Julius Reed, isang malisyosong ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Matapos ang matagal na pakikipaghalo kay Irving Harris, hindi pa siya nabugbog ng sinuman. Isa pa, ang pagdurusa ng gayong kahihiyan ngayon ay mas masahol pa sa kamatayan para sa kanya. Kaya't matagal nang nanumpa si Devontae Cook na ngayon ay gagawin niya si Julius Reed na sana ay patay na siya. Ngayong naibigay na ng huli ang sarili sa kanyang mga kamay, dinilaan ni Devontae Cook ang kanyang mga labi at humakbang, sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang nasisiyahang ngiti, na parabang naghihiganti ng isang malaking pagkakamali at nakikita na si Julius Reed na nagmamakaawa sa kanyang mga tuhod, na namimilipit sa paghihirap. Smack! Walang pangalawang salita, sinampal siya ni Julius Reed sa mukha, na nagpabagsak sa dating palalong Devontae Cook sa lupa. Sa napakaraming nakatayo sa likuran niya, hindi sumagi sa isip ni Devontae Cook na siya ay maaaring nasa dulo ng isang sampal. Nagulat siya, napahiga siya sa lupa, umuugong ang ulo, hindi na nabawi ang kanyang talino sa mahabang panahon. Ang iba pang mga empleyado ay humakbang ngunit hindi naglakas loob na kumilos. Si Boss Abbott, nakatayo sa isang tabi, ay tumutulo ng malamig na pawis, ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Si Devontae Cook ito. Ang Devontae Cook na may daan-daang lalaki sa kanyang likuran. Noong kaunti pa lang ang mga lalaki noon, away na sana ang away, total aso lang naman siya ng isa sa mga empleyado ni Irving Harris. Ngunit ngayon, sa napakaraming lakas ng tao, malinaw na hindi ito ang oras upang ipakita ang katapangan.
Gaya ng inaasahan, matapos tulungang bumangon mula sa lupa ng kanyang mga empleyado, pinunasan ni Devontae Cook ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at marahas na sinabing, "Patayin mo siya para sa akin." Sandali, ako si Miguel Abbott. Sa puntong ito, hindi na posible para kay Miguel Abbott na umiwas dito. Ikaw. Pinagmasdan ni Devontae Cook ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan, nagtanong, "Ikaw si Miguel Abbott?" Abbott. Ang mga empleyado ni Irving Harris ay hindi katulad ng iba, wala silang pakialam kung sino ang may hawak ng kapangyarihan sa Five River Province bagkus ay tumutok sa kung paano kumita ng malaking pera. Palibhas ay walang masyadong maingat sa kanilang mga sarili, at suportado ni Irving Harris, sila ay kumilos ng mas laganap. Wala silang pakialam kung sino ka, ang ibig sabihin ng provocation ay nakakabaliw na paghihiganti. Malinaw na pinahintulutan ni Irving Harris ang gayong pag-uugali, at gagawin pa nga niya ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay kung ang kanyang mga empleyado ay hindi makayanan ang isang sitwasyon. Ito ay para sa kadahilan ng ito na ang paksayon ni Irving Harris ay nagkaroon ng isang kilalang reputasyon. Talaga, ako, ang mapagpakumbaba, si Miguel Abbott. Si Devontae Cook, tutal, may hawak akong posisyon na kapantay ng amo mo, at ngayon pinalibutan mo na ang hotel ko ng mga lalaki, ano ang ibig sabihin nito? Sa grupo, mahalaga ang ranggo. Sa isang mahigpit na kahulugan, talagang hindi kwalipikado si Devontae Cook na makipag-usap kay Miguel Abbott. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang empleyado lamang ng Irving Harris, at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong makipagkita kay Miguel Abbott. Pero iba ang sitwasyon ngayon, di ba? Sa kanyang sariling mga tauhan na nakapalibot sa kanila, bakit siya matatakot? Boss Abbott, hindi ka masyadong sportsman. Pinalaki ni Devontae Cook si Miguel Abbott, malamig na bamantong hininga at sinabing, noong sinaktan niya ako ngayon, nakatayo ka lang doon at nanunood. Ano ang ibig sabihin yan? Natutuwa akong makitang binubugbog ako. Maaaring hindi ako big shot, ngunit hindi ko hahayaan ang aking sarili na mabuli ng ganito. Hayaan mo akong diretso sa iyo, hindi ako bumibili ng ano mo ngayon, boss. Naalala kung paano siya napahiya, habang nakatayo si Miguel Abbott na walang ginagawa, mas lalong nag-alab ang galit ni Devontae Cook. Ngunit si Miguel Abbott ay nakakausap lamang ng sarili niyang amo, kaya kinailangan niyang lunukan ang kanyang galit. Para naman kay Julius Reed, wala siyang ganoong reserbasyon. Tapusin mo siya ngayon. Kahit sinong maglakas loob na pigilan ako ay ganoon din ang haantong. Inabot ni Devontae Cook ang kanyang kamay, at kaagad na may isang empleyado na nag-abot sa kanya ng isang club. Ngunit sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa pintuan. Nandito na si boss, walang nakakaalam kung sino ang sumigaw, ngunit ang lahat ay lumingon sa likuran nila. Sa pasukan ng Pearl on the Water, dahan-daang lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit, nakasando sa isang tungkod, nakasuot ng madilim na salaming pang-araw, at nakasuot ng goatee, napapaligiran ng isang pulutong ng mga bodyguard. Irving Harris. Nang makita ang bagong dating, napalunok si Miguel Abbott, nabal isang bamulong sa tainga ni Julius Reed, si Brother Elias Cook iyan, Irving Harris. Hindi siya mabuting tao, at pabago-bago siya. Dapat kang mag-ingat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 175, ang presyo ng isang sampal sa lungguhit isa. Sa kanyang mga unang taon, ang negosyo ni Irving Harris ay walang kabuluhan, ngunit pagkatapos na lumawak sa paglipas ng mga taon, siya ay naging mas pinigilan at hindi na sumasalungat sa batas. Gayunpaman, marami pa rin ang naniniwala na siya ay kasangkot sa kanyang mga lumang trades, habang ang totoo, si Irving Harris ay nakaipon ng malaking mapagkukunan at ngayon ay nasasangkot sa iba't ibang mga industriya, malayo sa kung sino siya noon. Sa pagtama ng pamilya Leopold kamakailan, naalis na ang pangunahing pag-aalala ni Irving Harris, at wala na siyang anumang karagdagang alalahanin. Pagkaraan ng ilang dekada, sa wakas ay nakataas na ang kanyang mga kilay at nakahinga ng maluwag, na nagmumukhang bona fide sa mga tao. Nakasando sa isang tungkod na nakatanim na ginto, hindi nagmamadaling lumapit si Irving Harris, na nagmumula sa isang nakamamatay na aura. Kahit sa malayo, hindi mapigilan ni Miguel Abbott na makaramdam ng matinding pressure na bumibigat sa kanyang puso.
Alam niya na hindi nagkataon lang ang mga pangyayari ngayon. Sa halip, sila ang kulminasyon ng matagal ng pinag-isipang plano ni Irving Harris. At ang mga kaganapan ngayon ay, sa lahat ng posibilidad, ay hindi magtatapos ng maayos. Abbott brother, long time no see. Matapos makapasok sa Aqua Pearl, iniunat ni Irving Harris ang kanyang kamay, at kaagad na tinulak siya ng isang empleyado ng wheelchair. Pagkaupo, nilinggan niya si Miguel Abbott na may napakanatural ng ngiti sa labi. 01, Bro Irving, maraming taon na ang lumipas, pero matibay ka pa rin gaya ng dati. Mabilis ding tumayo si Miguel Abbott at isang pabirong ngiti ang isinagot. Bagamat ang kapaligiran ay kasing tensyon ng mga iginuhit na busog at handa na mga crossbow, ang dalawa ay lumitaw na parang mga matandang magkaibigan na naghahabol pagkatapos ng maraming taon. Talaga, alam kong marami ang sabik na makita akong patay, at Abbott brother, isa ka sa kanila. Itinuro si Miguel Abbott na umiling at tumawa, nagpatuloy si Irving Harris, pero sayang, lalo lang akong lumalakas sa paglipas ng panahon, at naging bangungot pa ako ng ilan. Biglang naging malamig ang titig niya. Maaaring ito ay isang magandang oras upang ayusin ang mga marka na naipon sa pagitan nila sa mga nakaraang taon. Ano ang sinasabi mo, Bro Irving? Nais kong mabuhay ka ng mahaba at masaganang buhay. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel Abbott, ngunit nanatili siyang nakangiti. Tiyak na umaasa siya sa pagkamatay ni Irving Harris, dahil ang sama ng loob sa pagitan nila ay lampas sa pagkakasundo. Kahit na matapos ang maraming taon, ang bawat isa ay naghahanap pa rin ng paghihiganti. Dahan-dahan nating aayusin ang mga bagay natin ngayon. Pero nabalitaan kong sinaktan ng kaibigan mo ang isa sa mga empleyado ko, at kailangan ko munang magtanong tungkol doon. Itinuro ni Irving Harris si Devontae Cook at malamig na nagtanong, Cook, sino ang gumawa nito? Sa pag-uulat ng insidente, walang itinago si Devontae Cook at may sensinang ikinwento ang mga detalye. Bilang kanyang empleyado, natural na gustong manindigan ni Irving Harris para kay Devontae Cook. Nagsilbi rin itong ipaalam sa lahat na ang sino mang maglakas loob na pahirapan ang kanyang mga empleyado ay haantong sa ganito. Kuya, siya iyon. Pinunasan ni Devontae Cook ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, bakas sa kanyang mukha ang bakas ng isang sampal. Anong nangyari? Nang makita ang bagong sugat sa mukha ni Devontae Cook, nagtanong si Irving Harris habang hinihimas ang sarili, sino ang gumawa nito? Kuya, napahiya kita. Hindi ako handa, at sinaktan na naman ako ng bastos na yon. Namumula sa kahihiyan ang mukha ni Devontae Cook habang nagsasalita. Para magpakita kasama ang 500 tao para mag-settle ng mga score, para lang matalo ulit. Saan niya kaya ilalagay ang mukha niya? Wala ba siyang hiya? Interesting. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Irving Harris, habang nakatingin kay Julius Reed, Banata, siguradong mayabang ka. Pagkatapos sukatin siya, sumilay sa kanyang mga mata ang paghamak. Sa gayong pagmamataas sa murang edad, tiyak na siya ay mayamang pangalawang henerasyon o isang malayong kamag-anak ni Octavius. Sanay na gumamit ng impluwensya ni Octavius at magdulot ng gulo, ngunit ngayon, nakilala niya ang kanyang kapareha. Natural na alam ni Irving Harris ang kamakailang kaguluhan sa Five River Province. Ngunit likas siyang mayabang at hindi gaanong pinapansin ang binatang ito. Kaya, hindi niya alam na ang kabataang nakatayo sa harapan niya ang siyang nag-uudyok ng kaguluhan sa Five River Province. Sa tingin mo karapat-dapat kang magsalita sa akin ng ganito. Naglakad si Julius Reed na nakapulupot ang mga kamay sa likod, walang bakas ng takot ang mukha. Sa kabaligtaran, ang paghamak sa kanyang mga mata ay higit pa kaysa kay Irving Harris. Dahil dito, hindi komportable ang matagal nang itinatag na si Irving Harris. Irving, kaibigan ko ang lalaking ito. Kung ano man ang mangyari, sana ay mapagbigyan mo ako ng pabor na ito. Isantabi muna natin ang pangyayari ngayon, pangalanan mo ang presyo mo, at hanggat ako, si Miguel Abbott, ay kayang bayaran, hindi ako tatanggi. Tumayo si Miguel Abbott sa harap ni Julius Reed, bumilis ang tibok ng puso niya. Mula sa insidente ng pagbibigay ng pera kay Julius Reed noong una, malinaw na si Miguel Abbott ay isang may sensinang negosyante. Kung maaari niyang i-maximize ang kanyang kita, hindi niya iniisip na kunin ang ilang pagkalugi.
Hanggat makakalampas siya ngayon ng ligtas at nakabantay pagkatapos, sulit ang paggastos ng malaking pera. Nahuli siya ngayon, handa siyang mawalan ng pera para maiwasan ang sakuna. Ha, Abbott kuya, isa ka talagang negosyante, hindi nalalayo sa iyong pangangalakal. Tingnan mo ang sugat sa mukha ng kapatid ko, 1 bilyon kada sampal, hindi ba patas na presyo iyon? Tumaas ang kilay ni Irving Harris, sa loob-loob niya ay nakaramdam ng paghanga kay Miguel Abbott. Maraming tao, kabilang si Cesar Pendleton, ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa makibahagi sa kanilang kayamanan. Kung mas mayaman ang tao, mas mahalaga sila sa pera, mas mababa ang kanilang handang gastusin ito. Ngunit ang pagpayag ni Miguel Abbott na gumawa ng masakit na sakripisyo ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. 1 bilyon. Sige, ipunan natin. Humakbang si Julius Reed at sinampal ng malakas ang mukha ni Devontae Cook. Smack! Umalangaw-ngaw ang malutong na tunog ng sampal sa buong perlas sa tubig, at bago pa mapatatag ni Devontae Cook ang sarili, isa na namang malakas na sampal ang natanggap niya. Sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang puwersa. Nakahiga si Devontae Cook sa lupa, nagluwa ng isang subo ng dugo. May ilang mga ngipin pang ang naghalo. Maliwanag, kaka-knockout lang niya. Bata, huwag mong isipin na ang pagkakaroon ni Miguel Abbott para suportahan ka ay nangangahulugan na maaari kang magpakitang gilas sa harap ko. Para sabihin sa iyo ang totoo, hindi ka sapat na kwalipikado. Marahas na hinampos ni Irving Harris ang kanyang wheelchair, mabangis na sinabing, ginugulo mo ang kapatid ko sa harap ko, hinahanap mo si kamatayan. Irving, pag-usapan natin ito. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Miguel Abbott, na tumama kay Devontae Cook. Ang harapan ni Irving Harris ay parang sinampal sa mukha si Irving Harris. Lalo na sa napakaraming taong nanonood, kung hindi siya makapagbigay ng kasiya siyang sagot sa kanyang mga kapatid, ano kaya ang iisipin ng mga staff na naroroon pagkatapos? Magiging tapat pa kaya sila sa kanya? Pag-usapan ito. Bahagyang tumawa si Irving Harris at tinuro si Julius Reed, Kuya, ang pangyayari ngayon ay hindi tungkol sa hindi ko pagmumukha sa iyo, kundi tungkol sa hindi niya pagmumukha sa akin. Paumanhin, tumabi ka. Kung hindi, huwag mong sisihin sa pagtalikod ko at pagtatanggi na kilala kita. Pagkatapos niyang magsalita ay agad na lumapit ang mga tauhan niya. Sino ang mag-aakala na si Irving Harris ay isang taong tatutol sa kanyang mga pangako? Umiling si Julius Reed, puno ng disappointment ang mukha. Paano ko nasira ang pangako ko? Pinahahalagahan ni Irving Harris ang kanyang reputasyon, lalo na sa ganoong kritikal na yugto, nilalayo niyang makuha ang mga tao ng may kabutihan. Ang pagbuo ng magandang reputasyon ay kinakailangan upang magkaroon ng karapatang makapasok sa Five River Province at muling ipamahagi ang cake. Sabi mo lang, bilyon kada sampal. 2 sampal ang binigay ko, 2 bilyon yan, tama lang di ba? Nakangiting sabi ni Julius Reed. Naglagay ito kay Irving Harris sa isang bit ng dilema. Ang kanyang naunang pahayag ay sinadya lamang na medyo damyugo si Miguel Abbott. Ngunit ngayon, walang sino mang inaasahan na si Julius Reed ay talagang maglakas loob na manakit ng isang tao. Sige, Devontae Cook, isaalang-alang itong 2 bilyon bilang kabayaran para sa iyo. Hindi ka lugi. Tumingin si Irving Harris kay Devontae Cook, isang malamig na kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 196, nabunyag ang peklat isa. Isang sampal para sa 100 milyon, siguradong tubo iyon. Bagamat napakayaman na ngayon ni Irving Harris, ang perang ibinibigay niya kay Devontae Cook ay umaabot lamang sa ilang 10 milyon sa isang taon. Dagdag pa, sa pagsasagawa ng sariling negosyo ni Devontae Cook, maaari lamang siyang kumita ng humigit kumulang 100 milyon mula simula hanggang katapusan ng taon. Ngayon isang sampal para sa 100 milyon, 2 sampal na katumbas ng kinita ni Devontae Cook sa loob ng 2 taon, sa pamamagitan ng pagkalkulan na ito ay lubos na ang deal. Maraming salamat, Kuya. Natural na naiintindihan din ito ni Devontae Cook, sa sandaling nasa kamay na ang pera, hindi si Irving Harris ang uri na madaling hayaan ang mga bagay-bagay. Dahil sa ugali ng kuya, hindi sigurado kung kaya pang manatiling buhay si Julius Reed, kaya bakit hindi kunin ang pera? Tumango si Irving Harris,
Pagkatapos ay tumingin kay Julius Reed, "Kuya, ibigay mo muna ang 2 bilyon. Kapag nasa kamay na ang pera, gagawin niya ang kanyang paglipat." Ang sinumang maglakas loob na saktan si Irving Harris ay humihingi lamang ng kamatayan. Sige, tumingin si Julius Reed kay Miguel Abbott at sinabing, "Ilipat ang 2 bilyon sa kanya, tinutupad namin ang aming salita." Naiintindihan. Sa puntong ito, wala nang ibang pagpipilian si Miguel Abbott. Hiningi niya ang account number ni Devonte Cook at inayos niya ang paglilipat ng kanyang sekretarya. Hindi nagtagal, ang 2 bilyon ay idineposito sa account. "Kuya, ang pera ay nasa account." Napangiti si Devonte Cook mula tenga hanggang tenga nang makita ang message alert. Ngunit hindi nagtagal, ang matinding sakit sa kanyang mukha ay nagpapigil sa kanyang ngiti. "Damn it, kaya kitang mabangkarote." Matapos maingat na suriin muli ang balanse ng account, itinuro ni Devonte Cook si Julius Reed at mapanuksong sinabi, "Isang sampal para sa 100 milyon, iyon ay isang garantisadong tubo." "Ganun ba? Saka pwede ba kitang isampal?" Nakangiting tanong ni Julius Reed, "This slap for 200 million, cash muna." "Oo, kaya kitang mabangkarote." Napangiwi si Devonte Cook sa sakit at inilapit ang mukha. "Tara, tingnan natin kung may pera ka pa, o mas makapal ang mukha ko." Ilipat ang pera. Sumenya si Julius Reed, at agad na inayos ni Miguel Abbott na ilipat ng sekretarya ang pondo. Di nagtagal, isa pang 2 bilyon ang nasa lugar. "Sa sample ako ngayon, okay." Nakangiting tumingin si Julius Reed kay Devonte Cook. "Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Nasabi ko na dati, ihahatid na kita." "Sampal." Marahas na ikan-away ni Julius Reed ang kanyang braso, pinalipad si Devonte Cook ng 5 metro ang layo. Magluto. Kumunat ang noo ni Irving Harris at agad na umayos ng tingin sa kanya ng mga tao. Siya ay humihinga pa, ngunit siya ay walang malay. Isang empleyado ang nagsuri at nagulat pabalik kay Irving Harris. "Dalhin mo siya sa ospital." Nagdilim ang mukha ni Irving Harris. Nilinggan niya si Julius Reed, "Kuya, oras na para ayusin natin ang score." Nawalan ng malay sa harap ni Irving Harris, kung kumalat ang salita, paano niya mapapanatili ang awtoridad sa hinaharap? "Nagbayad ako ng pera, at pumayag ka. Ano ito ngayon, sinira ang iyong salita." Nagkibit balikat si Julius Reed, walang magawang tanong. "Ako, si Irving Harris, ay hindi kailangan ng maraming dahilan para kumilos. Ngunit kung gusto mo talaga, simple lang, sa tingin ko, karapat-dapat kang bugbugin." Itinutok ni Irving Harris ang kanyang tungkod kay Julius Reed, namumula ang kanyang mukha. "Bata, tandaan mo ito. Sa mundong ito, may mga taong hindi mo kayang guluhin." Pagkatapos niyang magsalita ay nagsilapitan ang mga empleyado sa likod niya na puno ng galit. "Oh, hindi ba ito ang walang katapusang maluwalhati na si Mr. Reed? Nag-uurong-sulong ang iyong ilong sa hangin, kumikilos na walang talo, ano ang problema ngayon?" Ang boses ni Cesar Pendleton ay tumaas sa tamang sandali. Nakita na niya ang lahat ng nangyari noon. Sa pagkatalo kay Devonte Cook sa ganoong lawak, hindi aalis si Julius Reed dito sa kanyang mga paa ngayon. Kaya, humakbang si Cesar Pendleton, naghahangad na ipaghiganti ang kanyang naunang kahihiyan. "Yung mga sampal na binigay mo kanina, napakalalaki." Nanunuya si Cesar Pendleton sa mapanuksong tono, habang inaayos ang kanyang manggas, tinuya niya, "Ano na ngayon?" Nababaliw. Mula nang siya ay mapahiya sa parke, pinangarap niyang punatin si Julius. Maghiwalay si Reed. Romang Five River Province sa napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na manggulo sa kanya ng ganito. Ito ay, Julius Reed assessed Cesar Pendleton and then realized, naalala ko ngayon, ikaw yung taga-park na damayla sa sapatos ko. Nabanggit ko pa nga kay Boss Abbott kahapon, sabi mo maganda ang ginawa mo, dinilaan mo sila ng malinis. Ano yun? Balik para mas pera. Itikom mo ang iyong bibig. Tamang-tamaan kung saan ito nasaktan, si Cesar Pendleton ay parang leon na may kiling sa dulo, ang mga mata ay kumikinang sa bangis. Ano, may ginawa si Mr. Pendleton at hindi siya umamin. Noon, sa mga empleyado mo, medyo marami ang nakasaksi ng sandaling iyon. Kung hindi mo ito maalala, sige, hayaan mo akong tumulong sa pag-refresh ng iyong memorya.
Nagsalita si Julius Reed sa isang maluwag na bilis habang pinitik ang kanyang mga daliri. Kuya, mali ako, dilaan ko, hindi pa ba sapat? Sa malaking screen ng Water Pearl, kitang-kita ang mga kilos ni Cesar Pendleton sa park noong araw na iyon. Isang makapangyarihang figure ng underworld, gumagapang sa paanan ni Julius Reed na parang aso, na may nakasulat na takot sa buong mukha niya. Ikaw ay F*** King humihiling nito. Duguan ang mga mata ni Cesar Pendleton. Hinawakan niya ang isang upuan sa isang kamay, mabilis na tumakbo papunta sa malaking screen, at marahas na hinagis ang upuan dito. Basag. Agad na lumabo ang malaking screen ng matamaan. Bakit ang galit, Mr. Pendleton? Inangat ni Julius Reed ang kanyang mga talukap at umiling, ang galit ay nakakapinsala sa kalusugan. Kung hindi kita puputulan ngayon, hindi ako totoong Pendleton. Lumapit si Cesar Pendleton, pagpatay sa kanyang mga mata. Akala niya ay walang nakakaalam tungkol sa pangyayaring iyon, ngunit sinong mag-aakala na si Julius Reed ay may mga taong nagtala nito. Ngayon, sa harap ng malaking pampublikong pagtitipon na ito, medyo nahihiya ang mga taong ito. Hindi man lang naitago ng marami ang tawa sa kanilang mga mukha. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng ganoong sandali ang kahangahangang si Cesar Pendleton? Kung sino man ang maglakas loob na tumawa, papatayin ko sila. Umungol si Cesar Pendleton, at lahat ay agad na nagtuwid ng kanilang mga mukha, hindi nangangahas na tumawa. Maghintay ka. Nang malapit na niyang marating si Julius Reed, hinarang ni Irving Harris ang kanyang dinadaanan. Irving, ano ang ibig sabihin nito? Si Cesar Pendleton, na nabulag ng galit na may pulang mukha, ay nagtanong, ngayon, kailangan ko siyang sirain. Napahiya sa lawak na ito, ang tanging naiisip niya ay paghihiganti. Hindi ko akalain, kapatid na si Cesar, na may galit ka sa kanya. Bilang iyong nakatatandang kapatid, maaaring hindi ko ito pinansin noon, ngunit ngayon, anuman ang mangyari, kailangan kong ipaghiganti ito para sa iyo. Ang tingin ni Irving Harris ay may kalmado, kahit na kumikislap na may bahagyang ningning, ang pagpatay sa kanya ay magiging napakadali ng pagpapalaya sa kanya, hindi ba? Hindi ba't inutusan kanyang dilaan ang kanyang sapatos sa oras na iyon? Ngayon ay ibalik mo ito. Gawin mo siyang dilaan ang iyong sapatos sa harap ng halos 1,000 tao. Ang pagpatay sa isang tao ay nagtatapos lamang sa kanilang buhay, ngunit nais niyang ipahiya ang binatang ito. Kung tutuusin, masyadong maluho ang kamatayan. Haha, tama si kuya. Pumalakpak si Cesar Pendleton at tumingin ng masama kay Julius Reed, halika, idiin mo siya sa ilalim ng aking mga paa. Dahil sa sobrang kahihiyan, nagalit siya ngunit halos nakalimutan na niya ang magandang pagkakataon para sa paghihiganti. Mr. Pendleton, kailangan mo munang makalusot sa akin kung gusto mong mahawakan siya. Nakita ni Miguel Abbott na nagkakagulo at mabilis na humakbang pasulong, hamarang sa harap ni Julius Reed. Sumunod din ang mga bodyguard niya sa likod. Sandaling bumangon ang tensyon, at mukhang handang-handa na ang dalawang grupo sa pag-atake. Ngunit dahil wala sa kanilang mga pinuno ang nagsalita, tumayo sila ng magkaharap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 177, hindi makalabas sa pinto. Mr. Abbott, wala kang kinalaman sa bagay na ito. Kung pipilitin mong makisali, hindi kita pipigilan. Pero mas mabuting pag-isipan mo ang mga kahihinatnan. Malumanay na sabi ni Irving Harris mula sa kanyang wheelchair. Kaway ng kamay, isang empleyado agad ang nag-abot sa kanya ng tabako, na sinindihan naman niya. Pagkatapos huminga ng malalim sa tabako, dahan-daang ibinuga ni Irving Harris ang usok, pumunta talaga ako sa iyo ngayon para ayusin ang mga lumang puntos. Ngunit ikaw, Abbott brother, ay isang lokal na malakas sa iyong sariling karapatan, at ako ay isang taong mayaman, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo. Pagkatapos ng kanyang mga salita, itinuro niya ang kanyang daliri na may hawak na tabako kay Julius Reed, kung tungkol sa kanya, walang paraan na aalis siya dito ng buhay ngayon. Mr. Abbott, kilala nating lahat ang isa't isa. Huwag mo akong itulak masyado. Si Cesar Pendleton, nang makitang inaalalayan siya ni Irving Harris, ay agad na lumakas ang loob. Kung siya ay nag-iisa, maaaring matakot pa rin siya kay Miguel Abbott, ngunit sa alyansa ng dalawang grupo,
ang sitwasyon ay ganap na bumalik. Hindi ako mabubuhay. Itinuro ni Julius Reed ang kanyang sarili at tumawa. Ikaw ba, Irving Harris, nagsasabi ng kapalaran? Nasa bingit ng kamatayan, at maaari ka pa ring tumawa. Mayroon kang lubos na ugali. Ngunit, sa katunayan, ako, si Irving Harris, ay ang hari ng impyerno mismo. Ngayon, kung sasabihin kong hindi ka mabubuhay, hindi ka mabubuhay. Kahit na ang Jade Emperor mismo ang dumating, hindi niya mababago ang katotohanan ito. Si Irving Harris ay huminga muli ng kanyang tabako, ang kanyang mga mata ay kumikislap, itinatago ang kanyang mga iniisip. At paano kung makaalis ako dito ng buhay? Ano ang magiging tugon mo? Kontra ni Julius Reed. Imposible yan. Pero kung mabubuhay ka ngayon, kuya, ang itatawag ko sa'yo, at saan man kita makilala sa hinaharap, ipapakita ko sa'yo ang respeto at tatawagan kong kuya. Paano yan? Ang tono ni Irving Harris ay puno ng panunuya, malinaw na nagsasalita ng isang imposible. Hey, kung makakalabas ka rito ng buhay, humakbang ka sa labas ng pintong iyan, ako, si Cesar Pendleton, ay dilaan ko pa ang sapatos mo. Nakiisa rin si Cesar Pendleton sa pangungutya. Sa kanilang mga mata, si Julius Reed ay parang patay na. Oh, kung gayon mangyaring tumabi, kailangan ko nang umalis. Tumanggaw si Julius Reed at lumabas mula sa likuran ni Miguel Abbott. Mr. Reed, huwag kang padalos-dalos dahil sa pagmamalaki. Kumunot ang noo ni Miguel Abbott, ngunit kumilos si Julius Reed na parang walang narinig, dumiretso kay Irving Harris. Protektahan ang boss. Sa sigaw, agad silang pinalibutan ng mga tauhan ni Irving Harris na mukhang handang hampasin. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Julius Reed. Ibinaba niya ang tingin dito. Pagkatapos ay nakangiting sinabi kay Irving Harris, gusto mo bang gumawa ng paraan? Haha, sa tingin mo kaya mo. Tapos tingnan natin na mag-isa kang lumayo dito. Itinapon ni Irving Harris ang kanyang tabako sa lupa, isang mapaglarong tingin sa kanyang mga mata. Talagang umalis ka dito, maliban kung sumisikat ang araw mula sa kanluran. Sige, hindi na nagsalita pa si Julius Reed kundi sinagot ang telepono, nilagay ito sa speaker. Daddy, iligtas mo ako. Irving, ikaw ba yan, Irving? Bilasan mo na tayo. Mula sa telepono nang galing ang pagmamakaawa ng isang mag-ina, halatang takot na takot ang bata, humahagulgol. Ang babae, sa kabila ng pagiging mahinahon, ay namamaos na ang boses. Zane, Joseph. Nang marinig ang pakiusap, biglang tumayo si Irving Harris mula sa kanyang upuan. Dahil may kapansanan ang isang paa, muntik na siyang matamba. Mabuti na lang at mabilis siyang naabutan ng kanyang mga bodyguard nang mahulog siya mula sa kanyang wheelchair. Asawa, iligtas mo kami. Nang marinig ang boses ni Irving Harris, nagsimulang sumigaw ang babae sa telepono. Bastards, maglakas loob na hawakan ang aking pamilya. Dahil sa pag-iyak ng kanyang asawa, itinuro ni Irving Harris si Julius Reed, kung sasaktan mo sila, sisiguraduhin kong kasama ka sa paglibing mo. Duguan ang mga mata niya, at nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Ganun ba? Tapos ipakita mo sa akin ang galing mo sa paghahagis ng dart. Nagkibit balikat si Julius Reed at nakangiting sinabi sa telepono, bigyan mo sila ng kaunti. Smack, smack, kasunod ng pagsabog ng mga ingay na nag-aaway mula sa loob, lalo pang lumakas ang iyak ng bata. Pumunta ka sa impyerno. Itinikom ni Irving Harris ang kanyang panga, namumula sa galit. Halos idiin ang kanyang daliri, ngunit pagkatapos ay lumipad ito doon, hindi gumagalaw. Kung ilulunsad niya ang dart, malamang na matatapos na rin ang buhay ng kanyang asawa at anak. Na maaaring maabot ni Irving Harris ang kanyang kasalukuyang posisyon ay natural na nauugnay sa kanyang malakas na estado ng pag-iisip. Kahit nasa harap ng ganoong galit, nagawa pa rin niyang pigilan ang sarili at panatilihing malamig ang ulo. Kung hindi mo ihagis ang dart, aalis na ako. Itinabi ni Julius Reed ang kanyang telepono at maluwag na naglakad patungo sa pinto. Nang walang salita ng kanilang kuya, ang iba pang mga empleyado ay tumabi, na lumikha ng isang malinaw na landas. Nang malapit nang marating ni Julius Reed ang bakana ng perlas sa tubig, kinuha ni Cesar Pendleton ang isang kahoy na patpat, na handang ikarga sa kanya. Whoosh! Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang tunog ng dart.
Ang marble floor tile kalahating metro sa harap ni Cesar Pendleton ay nabutas ng butas. Agad na tumahimik ang espasyo. Bro Harris, anong ibig mong sabihin dito? Matagal na nakatayong nakatulala si Cesar Pendleton bago dahan-daang lumingon kay Irving Harris. Kung hahayaan nilang umalis si Julius Reed, hindi kaya magkakatotoo ang sinabi niya kanina. Ngunit ngayon, nakialam si Irving Harris ng ganito. Ang aking asawa at mga anak ay nasa kanyang mga kamay, ano ang gusto mong gawin ko? Umungol si Irving Harris, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na galit. Bro Harris, ang iyong villa ay binabantayan ng husto, paano siya nakapasok? Tanong ni Cesar Pendleton na nakakunot ang noo. Nang bumisita siya sa 8-in-1 noong araw na iyon, nagulat siya sa security. Tila may mga patrol sa bawat ilang hakbang. Mayroong hindi mabilang na nakikita at nakatagong mga gwardya, at ang mga ordinaryong tao ay matutukoy ng matagal bago sila makalapit sa villa. At ang asawa at mga anak ni Irving Harris ay nasa pinakagitna, walang paraan na makalapit si Julius Reed sa kanila. Na-trigger ng kanyang mga salita, nagsimula ring mapagtanto ni Irving Harris ang sitwasyon. Sa kanyang desperasyon na iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay, halos hindi niya ito naisip. Ngayon, tila napakaposible na ang kabilang partido ay nambobola lamang. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang asawang si Zane Leopold. Mr. Harris, mukhang talagang may kahangahangang kumpiyansa ka. Sa hindi magandang seguridad, sa tingin mo ba ay mapipigilan mo kami? Isang hindi pamilyar na boses ng lalaki ang nagmula sa telepono. Nanginginig ang kamay ni Irving Harris, halos malaglag ang telepono sa lupa. Sino ka? Ano ang gusto mo? Binabalaan kita. Kung ako sa iyo, Mr. Harris, makikipagtulungan ako ng mabuti kay Mr. Reed. Hanggat siya ay nasiyahan, ang iyong asawa at mga anak ay natural na ligtas. Alam mo na ang estilo ni Mr. Reed, pinaninindigan niya ang kanyang salita at hindi kailanman sumisira sa pangako. Malamig na tumawa ang lalaki, nagsasalita ng nakakatakot, ngunit kung hindi siya nasisiyahan, mas mabuting handa ka sa isang kabaong. Beep beep beep. Binaba na naman ang telepono. Nakaramdam ng pagkabigla si Irving Harris sa kanyang puso, at nagsimulang manginig ang kanyang nag-iisang magandang binti. Ang kanyang villa ay pinatibay, at ang kanyang mga bodyguard ay top-notch. At sila ay nilabag ng walang bakas. Hindi niya ito matanggap, dinial muli ang numero ng pinuno ng kanyang security team. Nakakainis ka ba o ano? Sa huling pagkakataon sasabihin ko, kung hindi pa nakontento si Mr. Reed, humanda ka sa pagkolekta ng mga katawan. Muling narinig ang boses ng lalaki. Clatter. Nahulog sa lupa ang telepono sa kamay ni Irving Harris, at nakatayo siya doon, tulala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 178, Master Pendleton sa Lungguhit 1. Nang malapit nang marating ni Julius Reed ang tarangkahan ng Pearl on the Water, naramdaman ni Cesar Pendleton ang isang pakiramdam ng pagkaapurahan sa loob niya. Sa harap niya at ng mga empleyado ni Irving Harris, mayabang lang siyang nagyabang. Kung hahayaan na lang niyang lumayo ng ganito ang oposisyon, paano pa siya matitirang mukha? 2 beses na nawala ng mukha sa isang araw, sinong makakatiis? Sa pag-iisip na iyon, pinatibay ni Cesar Pendleton ang kanyang puso at, hinawakan ang kanyang kahoy na patpat, naghanda na muling kumilos. Whoosh! Ngunit bago pa siya makadalawang hakbang ay muling pumutok ang baril sa kamay ni Irving Harris. Ngayon, ang sinumang maglakas loob na maging sanhi ng pagkamatay ng aking asawa at anak ay isasama ang kanilang buong pamilya sa paglilibing. Malamig na tiningnan ni Irving Harris si Cesar Pendleton, at sinabi ang bawat salita, huwag mo akong pahirapan. Ngayon, isaalang-alang ito bilang isang pabor sa iyo, at babayaran ko ito ng doble sa hinaharap. Kung siya mismo ang kinokontrol, maaari niyang ipagsapalaran ang lahat at lumaban hanggang kamatayan. Ngunit ngayon, ang kanyang asawa at mga anak na ang kontrolado. Mas malupit man si Irving Harris, hindi niya magawang isugal ang buhay nila. Hindi niya kayang mawala. Matandang Harris, pasensya na sa araw na ito, ngunit dapat siyang mamatay. Si Cesar Pendleton ay parehong nagalit. Matapos mailabas ang video na iyon, halos mapahamak na siya. Kung ang bagay na ito ay kumalat sa buong Five River Province, hindi may iwasang maapektuhan ang kanyang katayuan,
at maraming tao rin ang minamaliit sa kanyang loob. Kung hahayaan niyang lumayo si Julius Reed nang hindi nasaktan, lalo na pagkatapos ng sinabi niya, imposibleng mabawi niya ang kanyang reputasyon. Sinong empleyado ang gustong sumunod sa isang amo na napahiya? Kaya kahit pumagitna si Irving Harris, wala siyang pakialam. Kung ganoon, lagpasan mo muna ako. Biglang hinampas ni Irving Harris ang kanyang wheelchair, at agad na umabant ang mga empleyado sa likod niya. Anong ginagawa mo? Nakita ng mga bodyguard ni Cesar Pendleton na naging malungkot ang sitwasyon at agad silang humakbang sa harapan ng kanilang amo upang protektahan ito. Ang dating malapit na magkasosyo ay naging magkalaban sa isang iglap. Nakatayo si Miguel Abbott, nakanganga, medyo nataranta at nalilito. Ang krisis ay naresolba ng ganoon lang. Ngunit wala siyang ideya kung kailan nagpadala si Julius Reed ng mga tao sa 8 Unity Place. Ang dalawa ay halos hindi mapaghihiwalay, na si Miguel Abbott ay laging nasa tabi ni Julius Reed. Inasahan ba ni Julius Reed na magdudulot ng gulo si Irving Harris? At sa napakaikling panahon, nagpadala ng mga tao para labagin ang mga depensa ng 8 Unity Place at kontrolin ang asawa at mga anak ni Harris. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Miguel Abbott ang lamig sa kanyang gulugad. Mga Ginoo, hindi sulit na sirain ang pagkakaisa tungkol dito. Bilang big boss ng Pearl on the Water, kailangan niyang pumasok at maglaro ng peacemaker. Pagkatapos ng lahat, kasama ang asawa at mga anak ni Irving Harris sa mga kamay ni Julius Reed, ang mga bagay ngayon ay malamang na magtapos ng maayos. Ang kanyang intervention ay upang bigyan ang magkabilang panig ng isang paraan, dahil mahalaga ang pag-iwas sa mukha, at hindi maganda para sa alinman na umatras muna. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng dignidad. Ngayon, sino mang maglakas loob na sumalungat sa akin, hayaan silang pumunta at subukan. Tiningnan ni Irving Harris si Miguel Abbott at sinabing, tanungin mo muna kung sumasang-ayon ako. Brother Harris, determinado ka bang maging laban sa akin? Huminga siya ng malalim, mabilis na tinitimbang ang kanyang mga pagpipilian. Ang isang kumpletong pagbagsak ay malamang na magpapahirap sa kanyang kinabukasan sa Five River Province. Ngunit kung gumawa siya ng isang pabor ngayon, siya ay tapos na para sa kabutihan. Sa hinaharap, wala na siyang natitirang dignidad para harapin ang kanyang mga empleyado. Benefactor, marami kang layunin na pumatay. Naniniwala ako na dapat kang magpahinga sandali, kung hindi, ang iyong masamang lakas ay magdadala sa iyo sa isang masamang wakas, sabi ng isang monghe, na biglang sumulpot sa pintuan. Nakasuot siya ng itim na kasaya, hawak ang isang string ng Buddha beads sa kanyang kamay, ngunit kakaiba, wala siyang kilay sa itaas ng kanyang mga mata. Sa unang tingin, parang kakaiba. Ang mga humaharang sa aking landas ay mamamatay. Nakangiting sabi ni Julius Reed habang nakatingin sa monghe na nakatayo sa pintuan. Ayon sa intelligence na ibinigay ng Black Dog kanina, ang Leopold family ay nag-imbita ng 3 eksperto sa pagkakataong ito. Ang Western Swordsman, Lucan Davenport, ay nakasuot na ng kanyang coat at ngayon ay kumakain ng tsaa sa 8 Harmonist Pavilion. Sa kabilang banda, ang Eastern Bay Warrior ay malubhang nasugatan at nangangailangan ng maayos na paggaling sa maikling panahon. Ang welga ng Red Widow ay medyo walang awa. Kung hindi dahil sa maagang pagtuklas ng panganib ng Eastern Bay Warrior, maaaring namatay na siya sa ilalim ng balkonahe ng Water Pearl Pavilion. Ngayon, ang dumating ay ang pinakamagaling sa 3, si Master Pendleton. Nang walang anumang pakikipag-ugnayan, naramdaman na ni Julius Reed ang isang hindi nakikitang evil chi na nagmumula sa kanyang kalaban. Maliwanag, tiyak na nakapatay ang isang tao para magkaroon ng ganoong aura, at maging ang antas ng evil chi na ito ay mas siksik kaysa sa ilang Shadow Warriors. Hindi ba biro para sa gayong tao na sabihin na mayroon silang masyadong mabigat na aura na nakamamatay? Mapagbigay, ang matandang monghe na ito ay nais lamang na akayin ka mula sa dagat ng pagdurusa, upang ilayo ka sa mga panganib ng mortal na mundong ito. Pinagdikit ni Master Pendleton ang kanyang mga kamay at nagpakita ng pinakamahabag na ngiti. Kung hindi siya naiintindihan ng isa, maaari silang tunay na maniwala na siya ay isang magaling at banal na monghe. Ang isang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan, mangyaring tumabi. Hindi naman nagmamadaling kumilos si Julius Reed bagkus ay hinintay niyang ihayag ng kabilang partido ang kanyang tunay na kulay.
Kahit na magsalita ka ng marahas sa akin, benefactor, tungkulin kong iligtas ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Hanggat handa kang umalis kasama ko, tinitiyak kong makakatakas ka mula sa dagat ng pagdurusa at sa kagalakan ng kanluraning paraiso. Dahan-daang binuksan ni Master Pendleton ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay naglalaman ng pahiwatig ng evil chi. Paano kung tumanggi ako? Nakangiting tanong ni Julius Reed, walang bahid ng takot o gulat sa mukha. Ito, sa katunayan, ay tila kakaiba kay Master Pendleton. Kadalasan, sa sandaling lumitaw siya, ang kanyang mga kalaban ay agad na nanginginig sa takot, lumuluhod upang humingi ng awa, at kahit na mawalan ng lakas ng loob na lumaban. Pagkatapos ng lahat, ang evil chi ay talagang kayang takutin ang mga tao. Kung gayon, maaari lang kitang abalahin, benefactor. Nawala ang ngiti sa mukha ni Master Pendleton, napalitan ng buong pagpapakita ng hangarin na pumatay. Kung may kakayahan ka, syempre kaya mo. Nanatiling kalmado si Julius Reed at itinago pa ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran na parang walang pakialam sa panganib. Amataba Buddha, si Master Pendleton, gamit ang isang kamay, ay humawak sa Buddha beads at dahan-daang pinaikot ang mga ito. Kasabay nito ang pag-awit niya sa ilalim ng kanyang hininga. Lahat ng naruroon ay tila nabighani sa tunog. Ang malumanay na pag-awit ay nagpapahinga sa lahat, maging sina Cesar Pendleton at Irving Harris, na naglabas ng nakamamatay na chi, ay naging kalmado sa sandaling iyon. Ang lahat ay tila nasa loob ng isang engranding templo, na ang katawan ni Master Pendleton ay nagniningning ng gininto ang liwanag, na tila isang tunay na magaling na monghe. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay hindi naiwasang lumuhad sa harap ni Master Pendleton, nagsasaya sa pakiramdam na naliligo sa gininto ang liwanag, ang kanilang mga puso ay lubos na nagpapasakop. Sa sandaling iyon, sa kanilang mga mata, si Master Pendleton ay tila isang banal na nilalang na nagpaginhawa sa pagdurusa, na nagbibigay ng walang kapantay na kaganhawahan sa kanilang mga katawan at kaluluwa. Woo! Sa tunog ng plote na biglang tumaas, ang mga tao sa loob ng Water Pearl Pavilion ay napabalik sa ilusyon ng kawalan. Ang higit na nagpalamig sa kanila ay ang bawat tao ay nakakapit sa leeg ng iba, at ang ilan na may mahinang konstitusyon ay nahimatay na dahil sa kakulangan ng oxygen. Isang ilusyon. Malapit na iyon. Agad na napuno ng malamig na pawis ang noo ni Irving Harris. Sa pagkakaroon ng pakikitungo sa iba't ibang bansa, natural na alam niya ang mga paraan na ito. Katulad ng kanluraning hipnotismo, ngunit higit pa sa hipnotismo. Nang magkamalay ang lahat, natuklasan nilang nakatayo si Julius Reed sa harap ni Master Pendleton, tumutugtog ng jade flute. At ang tunog ng plote na ito ang humila sa kanila mula sa ilusyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 179, oras na para mag-ayos ng mga account sa Lungguhit L. Ang tahimik at maayos na pag-awit ay tila napakarahas at brutal sa sandaling ito. Habang lumalakas ang tunog ng jade flute, biglang iminulat ni Master Pendleton ang kanyang mga mata. Ang matandang monghe ay talagang minamaliit ang iyong kalagayan ng pag-iisip. Sabi niya, pinagdikit ang kanyang mga kamay sa panalangin at itinigil ang kanyang pag-awit. Sa unang pagkakataon, isang mataimtim na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Paano mo maliliwanagan ang iba kung hindi mo pa naliliwanagan ang iyong sarili? Inayos ni Julius Reed ang jade flute sa kanyang baywang, nakangiti kay Master Pendleton, marahil ang Master ay manggana sa Western Paradise upang makita kung angkop sa atin na pumunta doon. I wonder kung may kakayahan ka. Habang nagsasalita, ang mabait na si Master Pendleton ay pinaikit ang kanyang mga mata at ang kanyang kanang palad ay nakalas sa isang iglap. Whoosh! Hindi umatras si Julius Reed, nakaharap sa palad ni Master Pendleton. Sa isang malakas na boom, parehong umatras ang dalawang lalaki. Mukhang kailangang magpakawala ang matandang monghe ngayon. Bumantong hininga si Master Pendleton at hinayla ang salamin na pinto sa Watermoon Pearl Pavilion. Boom! Inihagis niya ang salamin na pinto, na tumitimbang ng mahigit 100 libra, nang mariin kay Cesar Pendleton at sa mga empleyado ni Irving Harris. Iligtas mo ako. Sinabayan ng mga panaghoy, 12-12 empleyado ang nataman ng salamin na pinto. Bukod sa ilang maswerteng nasugatan, ang iba ay agad ding nasawi. Ito, hingal na hingal sina Irving Harris at Cesar Pendleton, sabay lihim na gamaan ang pakiramdam.
Bilang mga big boss na may malakas na impluensya sa Five River Province, anong klaseng mga eksperto ang hindi nila nakita? Ngunit ang pinakamagaling nilang mga mandirigma ay walang halaga kumpara sa mataas na monghe na ito. Sa pagharap sa gayong malupit na kalaban, tiyak na nasa landas ng kamatayan si Julius Reed. Walang mas masaya kaysa kay Cesar Pendleton. Ngunit medyo nag-aalala si Irving Harris, iniisip kung mananagot ba siya kapag namatay si Julius Reed. Parehong nagulat si Miguel Abbott. Sa mahabang panahon na sinundan si Julius Reed, nakita niya ang kanyang bahagi ng mga taong may kakayahang. Kasama ang matiigang Red Widow at ang eksena kung saan tumalon si Julius Reed mula sa isang gusali sa paghabol sa isang tao. Ngunit wala pa siyang nakitang katulad ng nangyayari sa kanyang harapan, mga gawang tila lampas sa kakayahan ng tao. Pinapawisan siya nito sa loob. Kung si Julius Reed ay namatay, ang kanyang sariling mga nagawa ay magiging walang kabuluhan. Mawawalan siya ng pinakamalaking suporta at magiging mahirap na mapanatili ang kanyang posisyon sa Five River Province. Ngunit makakagawa kaya si Julius Reed, na paulit-ulit na gumawa ng mga himala, ng isa pang himala ngayon? Walang nakakaalam. Ang salamin na pinto ay nakatagilid sa lupa, na lumikha ng isang hadlang sa pagitan ng mga taong ito at ni Julius Reed. Benefactor, dahil bulag kang matigas ang ulo, dapat kumilos ang matandang monghe para maliwanagan ka. Sabi ni Master Pendleton na may banayad ng ngiti, habang siya ay tumalon sa hangin. Tumalon. Kasabay nito, sumugod si Julius Reed, hinawakan ng isang kamay ang kristal na hapagkainan, at malakas na itinapon sa langit. Ang salamin na mesa, na tumitimbang ng 2 o 300 libra, ay casual na hinagis na parang ito ay isang magaan na tabla na gawa sa kahoy. His. Napasinghap ang lahat. Anong klaseng tao ito? Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Diyos. Hindi nila matiis na kumurap, natatakot na mawala ang anumang nakakakilig na sandali. Nang makita ang kristal na hapagkainan na lumilipad patungo sa kanya, si Master Pendleton sa hangin ay mabilis na binago ang kanyang mga kamay sa mga chopping blades at pinutol ito ng mabangis. Basag. Nabasag ng kanyang palad ang 2 sentimetro na kapal ng salamin na tabletop. Nagkalat ang mga pira-pirasong salamin sa buong sahig, parang celestial na dalagang nagkakalat ng mga bulaklak. Ang 3 malalaking shot na naruroon ay natulala, lumunok ng husto. Ito ay simpleng Diyos ng digmaan. Gayunpaman, matapos basagin ang kristal na tabletop, hindi tumigil si Master Pendleton bagkus ay direktang sinuntok. Ang bilis ay masyadong mabilis. Ang hangin mismo ay tila napunit, nagbubuga ng ingay. Sa pagharap sa nakamamatay na hampas na ito, pinagdikit ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at marahas na itinulak pasulong. Boom! Isang napakalaking tunog ang sumabog, at si Julius Reed ay napaatras ng 2 hakbang, na may mainit na ingay na nagmumula sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Master Pendleton ay naitaboy din ng matinding puwersa, nakatatak at bumagsak pabalik sa lupa. Hinawakan niya ang isang kamay sa halijing bakal sa tabi ng pinto, pinupunit iyon hanggang sa bahagya niyang pinatatag ang kanyang umaatres na figure. Ikaw ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo ko. Huminga ng malalim si Master Pendleton, pinatatag ang chi sa loob ng kanyang katawan. Sa harap niya, ang buong pinto sa Waterfront Pearl ay lubos na nawasak. Ang makapal na bakal na mga tubo ay napunit at napinsala, na nag-iwan ng gulo sa buong sahig. Hindi pinansin ni Julius Reed ang kanyang mga sinabi at sumugod ng mabangis, pagkatapos ay agad na sumuntok. Nanliligaw kay kamatayan. Galit na galit si Master Pendleton, at sa sandaling iyon, agad na namula ang kanyang mga mata, habang patuloy na umaakyat ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan. Boom! Pagharap sa kamao ni Julius Reed, mabangis niyang pinalayas. Basag. Kasabay ng tunog ng mga bali ng buto, bahagyang kumunat ang noo ni Master Pendleton habang siya ay sumisigaw ng annihilation. Wish. Ang Buddha beads sa kanyang kamay ay biglang nahiwalay. Isang dosina o higit pang mga butil ang nag-hover sa hangin, pagkatapos ay sumipol kay Julius Reed. Nang makita ang palabas na ito, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Julius Reed, at umatras siya, inangat ang mabigat na salamin na pinto mula sa lupa sa hindi maisip na bilis, ibinato ito sa Buddha beads. Basag. Matapos mabutas ang Buddha beads sa salamin na pinto, ang kanilang trajectory ay lumihis,
na nakakalat sa mga katawan ng mga attendant sa kanilang paligid. Thud. Habang tumataas ang mga tunog ng butas, ang mga tagapaglingkod na iyon ay hindi na nagkaroon ng oras upang mapagtanto kung ano ang nangyayari bago sila nahulog sa mga pool ng dugo. Pagkatapos, si Master Pendleton, nakapyang, tumakbo patungo kay Julius Reed, ang kanyang kamay ay pumuputok ng gintong liwanag. Ang Purple Gold Dagger. Nang makita ang sandata na ito, naningkit ang mga mata ni Julius Reed. Sa kanyang kabataan, habang naglalakbay siya sa mundo, nakilala niya itong Purple Gold Dagger. Ang may-ari ng punyal noon ay isang marahas at brutal na pirata, na matapos magkatay ng higit sa 12 nayon, nakilala si Julius Reed na nagkataong dumaan. Ang punyal ay naglalaman ng walang katapusang pagpatay na layunin, ang sinumang nagtataglay nito ay magiging lubhang marahas at madaling pumatay. Matapos lipulin ang pangkat ng mga pirata, tinatakan ito ni Julius Reed sa isang kuweba sa ilalim ng Southern Sea Mountains. Halos 200 taon na ang nakalipas. Ang muling paglitaw ng Purple Gold Dagger sa Martial World ay nagpapahiwatig na may pumunta sa Southern Sea Mountains. Swoosh! Ang punyal ay hiniwa sa walang laman, na naglalabas ng napakatusok na tunog. Whoosh! Si Julius Reed ay biglang sumulpot, ang kanang kamay ay bumagsak ng malakas. Basag. Agad na naputol ang braso ni Master Pendleton, at ang Purple Gold Dagger ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak, diretsong itinapat ang sarili sa dingding ng hotel. 3 pulgada ang lalim. Nang samantalahin ang sandali, si Master Pendleton ay gamulong ng husto sa lupa, ginamit ang puwersa upang mabasag ang salamin ng hotel at tumakas sa gulat. Akala mo makakatakas ka, paano siya binitawan ni Julius Reed? Gayunpaman, habang siya ay humakbang pasulong, isang putok ng machine gun ang lumipas sa kanyang mga paa. Maliwanag, may nakatutok sa kanya sa malayo. Sa susunod, hindi ka na maswerte. Nang makitang naglaho kaagad ang figure ni Master Pendleton, tumakbo si Julius Reed, tumalon sa dingding, at habang binunot niya ang punyal mula rito, marahas niyang inihagis ito sa direksyon ng putok. Sa susunod na sandali, ang mga tunog ng mga kupido ay tumigil. Bumagsak si Julius Reed sa lupa. Ang isang serye ng mga paggalaw ay dumaloy ng maayos, na isa katuparan sa pagiging perpekto. Nakaramdam ng lamig ang mga naruroon mula sa ibaba ng kanilang gulugad hanggang sa tuktok ng kanilang ulo, ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ngayon, oras na natin para ayusin ang score. Tinanggal ni Julius Reed ang alikabok sa kanyang damit at tumingin kay Cesar Pendleton at Irving Harris. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 200, Walang Escape sa Lungguhit L. Kung noon pa, baka tumawa ng malakas si Cesar Pendleton. Kahit na dumating ang isang 2 Golden Immortal, hindi sila makakatakas. Ngunit ngayon, bahagyang nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa batuta, at walang tigil na dumadaloy ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ikaw, anong gagawin mo? Napaatras siya ng ilang hakbang, nagtago sa likod ng sarili niyang entourage. Ngunit ang kanyang mga tagasunod ay nanginginig din, nang walang anumang balak na gumalaw. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay ngayon lamang ay napakalinaw sa lahat, sinong maglalakas loob na kumilos nang wala sa sarili. Binabalaan kita. Binabalaan mo ako. Pinutol ni Julius Reed si Cesar Pendleton, na nakangiti habang nagtanong, sa iyo lang, sa tingin mo ay karapat-dapat kang pagbantaan ako. Ang tanong na iyon ay hindi nakapagsalita kay Cesar Pendleton. Sa katunayan, ngayon na si Irving Harris ay pumwesto laban sa kanya, sa ilang mga tao lamang, anong mga alon ang maaari niyang pukawin? Pugutan mo ang iyong mga paa at gumapang palabas dito. Si Julius Reed ay tumingin sa kanya ng walang pakialam, at malamig na idinagdag, ang hindi pagpatay sa iyo ay isang napakalaking gawa ng awa sa bahagi ko. Maaari mong subukang labanan, sinisiguro ko sa iyo, pagsisisihan mo ito ng husto. Isang tahasang pagbabanta, ngunit si Cesar Pendleton ay hindi nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita ng hindi pagsang-ayon. Ito ang napakatinding puwersa ng lakas. Kuya Reed, ako. Kung hindi mo kayang gawin ang iyong sarili, maaari akong humingi ng tulong sa iyo. Pinutol muli ni Julius Reed si Cesar Pendleton, na itinuro ang isa sa mga tauhan sa tabi niya, tulungan mo ang iyong boss. Sinulyapan ng staff si Cesar Pendleton at nakatayong nakaugat sa lugar,
hindi ng ahas na kumilos. Ang pagbali sa mga binti ng kanilang amo ay hindi isang bagay na biro. Pabayaan ang mga epekto pagkatapos ng kaganapang ito, kung saan maghihiganti si Cesar Pendleton, ang pagkilos na ito lamang ay sapat na upang pabigatin siya ng isang sumpa habang buhay. At ang kanyang mga inaasam-asam ay lubusang masisira. Mukhang hindi siya nakikinig sa akin. Nang makitang nakatayo ang staff, nakangiting lumingon si Julius Reed kay Irving Harris. Shoo! Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Irving Harris, na nakapaligid sa block sa loob ng maraming taon, ang kanyang kamay at dumiretso ang isang dart patungo sa tuhod ng staff. Umalangaw-ngaw ang isang nakakadurog na sigaw ng mapaluhod ang staff na may mga ugat na namumuo sa kanyang mukha at ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Napabuntong hininga ang iba pang mga tao, bahagyang nakasandal. Ikaw, itinuro ni Julius Reed ang isa pang lalaki. Sa sandaling itinuro siya, bumigay ang mga paa ng lalaki, at bumagsak siya sa lupa. Boss, please, shoo. Braso ko. Bago niya matapos ang kanyang pagsusumamo, bumaril ang lumilipad na dart ni Irving Harris, diretsong tumusok sa kanyang braso. Bumulwak ang dugo, agad na nabahiran ng pula ang damit ng staff. Pagkatapos ng dalawang darts, ang iba ay napuno ng kaba. Nagpakita pa rin ng pagpigil si Irving Harris, ang parehong mga shot ay hindi nakatutok sa mga mahahalagang puntos. Bagamat epektibo sa pananakot, hinayaan pa rin nilang mabuhay ang dalawang lalaki. Bagamat hindi maiiwasang ma-disable sila sa hinaharap, mas maganda pa rin ito kaysa namamatay. Tawagan mo na ang mga tao ko, huwag na nating guluhin ang mga tauhan ng amo. Nagsalita si Irving Harris. Ang pagkakaroon ng sariling tauhan ni Cesar Pendleton na gawin ito ay malamang na mag-iiwan sa kanila ng darts. Ang pananakit sa sarili nilang amo ay mabahiran sila habang buhay, isang dungeons na imposibleng maalis. Ang reputasyon ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa buhay mismo. Oo naman. Tumanggaw si Julius Reed, nakangiting sumulyap kay Cesar Pendleton. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Keller Radcliffe, baka patay na si Cesar Pendleton dahil sa nangyari kanina. Ngunit ang ilang mga tao ay hindi nagmamarunong, hindi pinahahalagahan ang mga pagkakataong nakukuha nila at sa halip ay naghuhukay ng kanilang sariling mga libingan. Pagkatapos ay hayaan siyang malaman na ang pagkamatay ay talagang isang luho. Buntong hininga. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Irving Harris at tumingin sa bodyguard sa kanyang kanan. Jensen, bilisan mo. Oo. Inabot ng lalaking nagngangalang Jensen ang kanyang kamay at agad na may nag-abot sa kanya ng isang matigas na bakal. Anong gagawin mo? Si Cesar Pendleton ay nagtago sa likod ng mga tao, na malinaw na nagkukubli pa rin ng pag-asa. Mr. Harris, sa tingin mo ba hahayaan niya ang pamilya mo? Tumigil ka sa pangangarap. Kung ikaw at ako ay magsanib puwersa ngayon, baka magkaroon tayo ng pagkakataon. Kung mag-aaway tayo, madali niya tayong ibagsak. Habang nagsasalita siya, umatras siya ng ilang hakbang at sumigaw, pagkalipas ng mga taon na ito, hindi mo ba naiintindihan ang simpleng katotohanan ito? Dahil ang kanyang mga tao ay dumating ng mas maaga kaysa kay Irving Harris, siya ay mas malapit sa labasan. Ngayon, gamit ang karamihan bilang takip, sinadya ni Cesar Pendleton na pumunta sa pintuan at tumakas. Kung talagang bali ang kanyang mga binti, hindi siya iba sa isang paylay. Paano siya makakapaghiganti noon? Tinitimbang ni Jensen ang bakal sa kanyang kamay ngunit hindi gumagalaw. Wala pang pinal na desisyon ang kanyang amo. Ang paghampas gamit ang pamalo ay mangangahulugan ng ganap na alitan sa pagitan ng dalawang pamilya. Tumangala si Irving Harris kay Julius Reed, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at sinabi sa malalim na boses, Mr. Pendleton, wala akong pagpipilian. Siya ay isang bayani sa buong buhay niya, ngunit hindi niya kayang isugal ang buhay ng kanyang asawa at mga anak. Master Pendleton, walang kasalanan. Huminga ng malalim si Jensen, hinawakan ng isang kamay ang baras na bakal, at naglakad patungo kay Cesar Pendleton. Sa likuran niya, ilang empleyado ang malapit na sumunod. Tigilan mo sila para sa akin. Nang makita si Irving Harris na determinadong pilayin siya, si Cesar Pendleton ay maaari lamang gumawa ng isang desperadong pagtatangka. Gusto niyang bumili ng oras ang mga empleyado niya para makatakas siya sa pintuan. Whoosh!
Ang sinumang maglakas loob na hamarang sa aking daan ay mamamatay. Malamig na pinanood ni Irving Harris ang mga empleyado ni Cesar Pendleton. Kasabay nito, inihanda na rin ng mga nasa likod niya ang kanilang mga sarili para sa aksyon. Kung ang sino man sa mga tagasunod ng pamilya Taylor ay lumipat, agad silang sumugod. Sa ilalim ng banta na ito, ang mga tao ni Cesar Pendleton ay tumayo, hindi gumagalaw kahit isang pulgada, na nagpapahintulot kay Jensen at sa kanyang grupo na ituloy. Mr. Harris, tatandaan ko ang sama ng loob na ito. Si Cesar Pendleton, nang makita ang pagtaas ng tubig laban sa kanya, ay agad na sinubukang tumakbo. Pero paano siya hinayaan ni Jensen na umalis? Isang dagger ang lumitaw sa kamay ni Jensen nang wala sa oras, at habang tumatakbo siya pasulong, saktong ibinato niya ito at tumama ito sa guya ni Cesar Pendleton. Natisod at nahulog si Cesar Pendleton sa mismong bakana ng Pearlwater Mansion. Ang nabasag na salamin sa lupa ay nabutas ang kanyang mga tuhod, na natatakpan ng mga sugat. Master Pendleton, mayroon kaming mga order. Mangyaring maunawaan. Sumenya si Jensen gamit ang kanyang kamay, at agad na lumapit ang mga empleyado sa kanyang likuran at pinatong si Cesar Pendleton sa lupa. Kung maglakas loob kang hawakan ako, papatayin kita. Sa Five River Province, ako, si Cesar Pendleton, ay hindi vegetarian. Sinubukan ni Cesar Pendleton ang isang huling pakikibaka. Ngayon, ang lahat ng kanyang mga tauhan ay nakatayo, hindi man lang nangangahas na lumingon. Paumanhin tungkol dito, pinaikit ni Jensen ang kanyang mga mata, at ang bakal sa kanyang kamay ay bumagsak ng malakas. Basag. Sa isang indayog ng pamalo, ang mga binti ni Cesar Pendleton ay agad na napinsala, at siya ay nahimatay. Sa hitsura nito, hindi na siya muling tatayo, kahit na ang pinakabihasang doktor ay malamang na hindi makapagligtas sa kanya. Samantala, si Miguel Abbott ay nanonood ng may takot. Isang sandali bago, ang sitwasyon ay tila lubos na hindi kanais-nais, at ngayon ito ay nabaligtad ng ganoon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, at pakiramdam niya ay medyo hindi makatayo ang kanyang mga paa. Si Cesar Pendleton, isang lalaki sa kanyang tangkad, ay itinapon ng ganoon. Pagkatapos, ang tingin ng lahat ay napunta kay Irving Harris. Kung nasayang ang mga paa ni Cesar Pendleton, ano kaya ang mangyayari sa kanya?